Hello Kapinetics, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back sa Pinoy Tech Channel. For today's video po, meron tayo ditong Kyocera Task Alpha 1800. Bali, ang problema nito is light copy. Kung titingnan mo sa output niya, ayan o. Ito yung original. Ayan, ito naman yung photocopy. Uunahin natin i-check yung developing assembly. Sabi ng owner is matagal na itong hindi nagamit. I'm sure yung toner nito, ano na rin, baga parang expire na. So, ngayon, tatanggalin natin yung toner muna. Ito. Ayan. Ayan. So, ito, papalitan natin ng bagong toner. And then, bago natin palitan ng bagong toner, lilinisin muna natin yung developing assembly. Tanggalin natin ito, ha. So, tatanggalin natin yung developing assembly. Ayan, ito yung connector niya. Ayan. So, meron ditong lock para ma-disengage ito. Nahihilahin natin to. So, ayan. So, tanggal na ang ayan. So, merong ipipress lang dito. So, ito na. Tanggal na ang developing assembly. Ayan. So, alikabok, oh. Tapos, ito, lilinisin natin. I-drain natin yung old toner. Ayan. So, may nabili tayong compatible. Ito yung ipapalit natin na toner. Ayan, TK4109 for Task Alpha 1800 and 2200. So, ito yung papalit natin after natin malinis yung developing assembly. Okay? So, ito na guys, natanggalan natin yung developer nung Kyocera Task Alpha 1800. So, next, i-drain natin to. So, open lang natin to. So, next is, tatapon na natin yung old toner. Ayan. Taktak na natin. Totally matanggal yung ano. So, punas-punas lang tayo. Ayan. Ayan, ito. Ito siya, magnetic to siya na roller. Yan sa maubos ang toner na naiwan dito sa developing cylinder. So, ito na. Ayan, nalinis na, di ba? Konting punas na lang. Ayan, oh. Okay, so balik na natin tong developing blade. Ayan. So, okay na to. Screw na tayo. Ayan. So, okay naman. Okay. So, kabit na natin. Okay. Tingnan na rin natin yung drum nya. Sa drum, merong isang screw dito. So, make sure naka-open yung bypass cover pag hila before tanggalin yung drum.
Ayan, so tanggal na. And then, hila. Ayan. So, ito na nga yung drum. So, careful. Dapat straight lang siya. Ayan. So, ikot natin. Tingnan natin kung ayan, yung lilinisin natin yan. So, try natin tanggalin. Ito. Ayan, ito. Tapos, yung blade naman niya, ayun. So, tingnan natin later kung may problema yung cleaner blade niya. Ito ang kailangan natin linisin. Lagyan ko ng alcohol. Oh. Ayan. Linis na, oh. So, patuyuin na lang natin. Dapat tuyo siya bago natin ikabit ulit. Okay. So, yung gilid. Yung mga rollers, linisin na rin natin. Ito yung pick up naman niya. So, balikan natin. Yan. Okay. Screw. Ito yung developer. So, ayan. Pasok na siya. Yung cover. Yun. Pasok siya. And then yung cover. Okay. Tapos, lock. Close. Kabit natin yung bagong toner. So, ito na yung bagong toner. Ayan. So, diretso na siya. Tapos, meron na rin siyang sa waste receptacle. Okay. Close. Turn on natin. Okay, since naka-ready yung status ng ating copier, pero walang lamang toner yung developer, mag-execute tayo ng toner installation or toner steer. So, merong code na i-execute natin. So, try natin 1087. 1087. Ayan, may lumabas sa screen na maintenance report. Tapos 4 na 0. So, U tapos 3 0. Ayan, tapos input natin ang 130. 130. Then, okay. So, may lalabas na set toner installation. So, press mo lang yung up. Ayan, execute, then okay. Ayan. So, hintayin lang natin matapos ito. And then, after this, mag-test copy na tayo. Okay? Okay, tapos na yung toner installation. Ayan, turn off and then ayan, on. Try natin i-test itong tinest natin before. Ayan. Tingnan natin ang result. Start. Okay lang. Ayan, tingnan natin. So, medyo malabo pa rin. Ibig sabihin, meron pang ibang problema tayong nakikita aside dun sa toner. Okay guys, so dumating na yung in-order natin na drum cleaning blade at saka itong PCR or primary charging roller. Ayan. So, ito na siya. Tatanggalin natin yung drum kasi doon nakakabit yung parts na papalitan natin. Okay.
Okay, so ito na siya. Tatanggalin muna natin yung old na parts. Ayan. So, unahin natin tong charging roller. Nakalock lang to. Ayan. Tanggal na siya. Ayan. So, ito yung papalitan natin. And then, yung blade. Okay, tatanggalin natin tong lock sa drum. Ito. Ayan. Ayan. Tapos, tanggal na tong drum. Okay. Ayan. So, napakadali lang, guys. So, ito na yung blade na papalitan natin. So, meron siyang tatlong screw. 1, 2, 3. Okay. So, ano? Ayan. Okay. So, next. Ito na, yung bago. Okay. So, ililubricate ko lang siya ng toner, yan, para madulas lang siyang konti. Yan. So, okay na. That's enough. Yan. So, kabit na natin. Yan. So, punasan na rin natin itong light exposure. Kumbaga, ito yung pre-exposure lamp. And then, balik natin itong drum. Yan. Tingnan natin, paikutin natin. Ayun. Oh. Malinis na. So, ito namang charging roller. Ito siya. Ito din yung bago. So, dali lang. Tatanggalin lang to. Yun. Hila lang siya. So, mapapansin mo, may maiksi yung shaft dito. Compare dito. Ayan. So, dito yung mahaba. So, kita naman dun sa niya sa yung pinaka bushing niya. Okay, so dito yung maiksi and dito yung mahaba. Okay, we're done. Balik na natin. Yan. Tapos lock. Okay. So this is it. Babalik na natin ito doon sa machine. Ganun lang din kung paano nyo tinanggal. Yan. So, tuloy-tuloy lang siya. Straight. Screw. Yan. Screw natin dyan. And then, lock. Tapos, itong waste receptacle. Yan. Then, close natin yung side cover. Side door. Yan. So, pwede na natin tong, and then ito. Pwede na natin tong testingin. So, papakita ko sa inyo yung previous na copy. Maganda na siya eh. Meron lang line. Compare dun sa, ayan o. Ito yung pinakauna talaga. Tapos ito na yung yung last na testing natin mula nung nilinis natin yung developing assembly, nagtanggal tayo ng toner, pinalitan natin ng bago. So ngayon, itatry uli natin na pinalitan na natin ng cleaner blade at saka ng primary charging roller. Okay, let's turn this on. Ayan. So, ito pa rin yung itetest natin. Yan. Tingnan natin kung may papel na ba dito. So, meron naman siyang papel.
Okay, so try uli natin. Start. Oh, ayun no. Nag-improve na siya. Ayos! So, yun yung ginawa natin. Wrap up tayo. Ang ginawa natin, nag-cleaning tayo, nag-drain tayo ng toner dun sa developing assembly. And then, nag-order tayo ng cleaning blade at saka PCR. Ipinalit natin dun sa defective. So, ito na yung naging result niya. Bago na yung toner, bago na yung blade at saka PCR. Okay, so hope nakatulong itong tutorial, itong video na to sa mga merong Kyocera Task Alpha 1800 series. So hanggang sa muli, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!